So hello no, ngayon no, ang pag-usapan natin ito tungkol sa panalangin no, ng bawat tao no nananalangin sa ating Panginoong Jesucristo. So ano bang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa kasulatan? Ayon dito sa kasulatan, sinabi niya dito, di ba? Kung may 2 o 3 tao na manalangin sa aking pangalan, kasama ako sa kanila, or andyan ako sa kanila. No, andyan ako sa kanilang taliwala or sa kanilang paligid, or andyan ako sa kanila. Di ba? Kung may 2 o 3 tao, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na kung manalangin sa kanyang pangalan, kasama siya sa atin, andito siya sa atin, di ba? So magandang kasama dito sa manalangin sa ating Panginoong Jesucristo is yung una, yung pamilya mo, asawa, anak, magulang, mga churchmate, mga taong kasama mo sa simbahan, di ba? Mga taong naglilingkod sa Panginoon na bukal sa kalooban, no, na walang halong dumi sa pagiging hypocrisy, no. So reject hypocrisy, no, yung mga pagkukunwari ba, no, na pakitang tao lamang, no, na pakitang tao na upang ang tao ay makakita sa atin na pag tayo ay purihin, no. So huwag tayong maghabol yan, kasi ang mga papuri hindi po talaga sa atin yan. Kahit tumitingin lang tayo sa kinang ng mga papuri niyan, wala tayong karapatan, no? Kailangan nakadungo yung ulo natin or nakaduko yung ulo natin, kasi hindi natin titignan yung mga sinag ng mga papuri dahil wala tayong karapatan yan. Ang may karapatan yan, yung ating Panginoon lamang, no, na may lalang sa langit at sa lupa, no. So halimbawa naman, kung may tao naman, no, na magsasabi, no, na kung ang Panginoon andoon kasama sa mga taong nanalangin, 2 o 3, paano kung ng isang tao manalangin na siya lang mag-isa? Wala na ang Panginoon ba doon? So ayon nga dito sa kasulatan, no, sa Matthew chapter 6, di ba, mababasa natin yan dyan, no, sa 1 to 8 na nandoon na yan banda, na kung manalangin tayo sa ating Panginoon, pumasok tayo doon sa ating kwarto, takpan natin yung pintuan, takpan natin yung mga bintana, at manalangin tayo doon sa ating Panginoon or Ama na nasa langit na di natin nakikita, at siya na tumitingin sa ating ginagawa na walang ibang nakakakita nito. So, kundi siya lang. Siya ang tumitingin sa ating ginagawa nito ay magagantimpala sa atin. Itong mga bagay na ito ang kinalulugdan ng ating Panginoon. Dahil ito ang kanyang kautusan. Sa pamamagitan nito mga bagay na ito yung sinasabi o kahulugan doon sa sinasabi doon sa John chapter 4 verse 23 to 24. Worship God in spirit and truth. No? Simbahin ang Panginoon sa espiritu at saka sa katotohanan. Sa pamamagitan nito, so kailangan nating alalahanin, basahin, intindihin at sundin kung ano ang mga salita ng Panginoon. Huwag tayong kumbaga sumuway sa mga utos niya ng ganito, kasi pag susuway tayo, wala tayong gantimpala na matatanggap mula sa kanya, no? So pagsikapan natin, no, na ang Diyos ang kalulugdan at hindi ang ating sarili. Ang Diyos ang pupupurihan at hindi ang ating sarili, kasi wala tayong karapatan yan. Manalangin tayo ng buong puso, maglingkod tayo sa ating Panginoon ng buong puso at kaluluwa at isip at lakas, kasi yan ang kalooban ng ating Panginoon. Iwasan natin ang pagkukunwari, ulitin ko, iwasan natin ang pagkukunwari, dahil marami pong napapahamak sa mga ganyang ugali, no. Paglingkuran, manalangin sa Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, isip at lakas. Mahalin natin ang Panginoon, ibigin natin ang Panginoon, paglingkuran natin ang Diyos ng walang hanggan, hanggang matapos itong buhay na ito. Ayon nga sa kanyang sinabi o pangako, sinabi niya, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Ang pangako niya doon sa sulat ng Revelation ni John, no? Crown of life, ang mga gantimpala na ibibigay ng Panginoon sa mga taong tapat na naglilingkod at naghihintay sa Kanya. Yung mga taong tapat at sumusunod sa Kanyang kalooban, not by faith lamang or sa bibig lamang, kundi by faith and obedience. Yan ang gusto ng ating Panginoon, na paglingkuran natin siya by faith and obedience. Kasi maraming mga tao na nagsasabi na naniwala ako kay Kristo, kahit ang kaaway, kahit ang demonyo naniwala niyan, di ba?
So, ang gusto ng ating Panginoon is faith and obedience. So, mananampalataya tayo, maniniwala tayo sa Kanya, mananalig tayo sa Kanya, at may buong puso na sumusunod sa Kanyang kalooban. No? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.